tanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Braso ko'y namamandit, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Sa umaga pagising, ang lahat iisipin, kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Oh, Tay, anak. tira mo na kumain. Oh, sige, mabuti pa nga. Bagong saing to. Tay, Oh. nabalitaan niyo po ba yung nangyari doon sa kabilang sakahan? Na ano? Sinunog daw. Ano sunog? Tay, kamusta? Wala pa rin ba? Hindi na naman pinakinggan. Tay, bakit kasi hindi pa natin ibenta? Lupa. Lupa ang buhay ng isang magsasaka, Mate. Alam mo yan. Gusto mo lang magpaypaykan. O kayo po pala, Mrs. Galvez. Darling! Umabot pa sa inyo ang ayudang ipinadala ko nung nagdaang bagyo. Opo, maraming salamat po pala doon, Mrs. Galvez. Anyways, nagpunta lang naman ako dito para sabihin, bukas pa rin ang alok ko. Pwede mo natin pag-usapan. Kesa naman, dinadaan niyo pa sa mga taong hindi naman kayo pinakikinggan. Perfect dyan, madam. Mang Daming! Saan niyo ba nasusunod? Ano? Tay, ano nangyari, Tay? Sunog ang sakahan. Po! Paano po? Sigurado ako. Nagagawa nito ng mga Galvez. Tay! Ah? Tay, yung braso niyo. Ayos lang yan, anak. Tay, bakit kasi hindi na lang natin ipaubaya sa kanila? Hindi, Mate. Akala ba nila? Kaya nila akong takutin? Tay, mas madali ang buhay natin kung aalis tayo dito. Malis na lang kasi tayo rito, Tay. Hindi. Magpapatuloy lang ang kawalang hiyaan.
ng mga Galvez na yan. Tay naman. Tay, paano kung saktan ka nila ulit? Kaya ko ang sarili ko, Mate. Tay, paano ko? Tay, paano kung patayin ka nila? Paano kung masaktan ka? Paano kung mawala ka sa buhay ko, Tay? Tay, gusto kong kasama kita, Tay. Sa buhay ko, Tay. Tay, kung na lang meron ako. Kung kaya na nila itong gawin dati. Mas kaya nila itong gawin ngayon. Tay, natatakot ako, Tay. Sige, anak. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang mga Galvez. Kumusta, Dome? Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo. Mabuti naman at sa kahalangan na sa'yo. Siguro naman ay alis na kayo ngayon dito. Hindi ka ba natatakot na baka kasunod ng sakahan nyo ay ang bahay nyo naman ng anak mo? Demonyo ka! At ano nang gagawin mo, Dome? Magsusumbong ka? Bakit? Nung huli ka nagsumbong, may nangyari ba? Umalis ka na rito. Ikaw ang umalis dito, Dome. Para kang peste sa lupain to, perwisyo. Wala ka nang magagawa dito, Dome. Dahil sa akin na ang mga lupain ito. Walang pawang mga katulad mong puro prinsipyo lang ang maipagmamalaki. Na hindi ka nga mapapakain yan. Gusto ko, sa susunod na linggo ay wala na kayo dito. Dahil sa susunod na linggo ay unti-unti nang itatayo dito ang mga subdivisyong matagal ko nang pinaplano. Ilang bahay din ang kayang maitayo dito sa lupain mo, Dome. Talagang ang tapang mo, ano? Hindi pa ba sapat sa'yo ang pagkasunog ng lupain mo, Dome? Walang hiya ka talaga. Hihintayin mo pa bang may mawala na naman ang buhay nang dahil sa lintek na prinsipyo na yan? Alam mo kung ano kaya kong gawin, Dome. Pati ang anak mong si Mate ay madamay dito. Kahit doon pa man, ganyan na gawain mo. Alam mo naman pala eh. Huwag mo lang hintayin na maulit pa noon ang nangyari sa pamilya mo. Pinaiinit mo talaga ang dugo ko, Doming. Ang titulo, ibigay mo na. Ano bang mahirap intindihin doon? Sige. Ayusin ko ang mga papel. Kuhanin mo bukas. Ngunit, huwag mo nang guguluhin. Kami ng anak ko. Ni minsan, hindi ko inisip na bitiwan ang siyang tanging pamana sa akin ng aking mga magulang. Marahil, dahil sa nakita ko ang kanilang pagsisikap na ingatan ang meron kami. Magulang din ako, Galvez. Hindi ko hayang mawalan din ang anak ko. Gaya ng dinanas ko buhat sa pamilya mo. Sana nga ay hindi na magbago pa ang isip mo, Doming. Ayoko nang makipagmatigasan pa. Inaasahan kong ito na ang huli kong pamimilit sa'yo. Ito na ang huli.
Pilit na kinukubli ang mga pagkakamali sa mga mata nila. Tayo ay palamuti, Panginoong may lupang pilit na nagwawako. Sino pang nasa baba, pilit na binababa, sigaw ng maralita, tama na. Chong Arman! Katabaan ng pananim mo ngayon ah! Ano nga ba ang gamit mo?